So ito nga mga kapatid 'no, ang, US President Biden ay hindi daw binanggit 'no, ang Pilipinas nung siya ay nag-speech about sa seguridad ng Asia mga tol. Maraming, usap-usapan 'yan mga kapatid na nakalimutan daw ni Biden o hindi daw sinasama ang Pilipinas. Kumbaga parang, Amerika tinalikuran na ang Pilipinas, mga gano'n mga tol. Alam mo niya siyempre mga propaganda 'yan, eh. Well, eto panoorin natin 'tong balitang 'to mga kapatid 'no, mula sa News 5 Everywhere, 'yan oh. US President Biden, hindi binanggit ang Pilipinas sa kanyang speech tungkol sa seguridad ng Asya. So, bago natin 'to panoorin, siyempre huwag mong kalimutan mag-subscribe News 5 Everywhere at siyempre dito na rin sa ating YouTube channel. Kung trip mo at gusto mo yung mga ganitong klaseng komentaryo sa mga balita na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng internet, sa mga media at siyempre ito ay about sa ating soberanya. West Philippine Sea mga kapatid, bilang Pilipino, dapat alam mo to at dapat bilang Pilipino nakasuporta ka sa Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to. Usap-usapan ang hindi pagbanggit ni US President Joe Biden sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng Embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang alyansa ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo mga tol sa nakaraang video natin, si Biden bababa rin yan bilang presidente kapag natapos na term niya. Pero yung Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas hindi nagwawakasyon mga tol. Maliban na lang kung Amerika mismo makakalaban natin. Maaanghang na salita ang binitawan ni US President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng US Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China. Kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Sa usapin naman ng seguridad sa Asya, iginiit ni Biden na prioridad niya ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. Hindi nabanggit ni Biden ang Pilipinas na may Mutual Defense Treaty sa Amerika. Sa kabila niyan, tiniyak na US Embassy na nananatiling matibay ang pakikipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Inalmahan naman agad ng China ang mga sinabi ni Biden. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Lagi silang pinalalabas na masama ng Amerika. Hindi ba sila gumagawa nun sa sarili nila? Hindi ba sila gumagawa nun sa sarili nila? Di ba? Imagine nyo na lang mga tol, mga magkakapit-bahay tayong bansa. Sabihin na lang natin mga magkakapatid tayo, pareho tayong Asyano eh. Di ba? Pare-pareho tayong Asian. Di ba? Pare-pareho tayong Asian eh. So yung South China Sea mga kapatid, isipin nyo na lang isang cake. Yan, isang cake o isang biyaya na galing sa ating ama. 'Di ba? Isang cake. Ang gusto ng China, kanya yung buo. Dapat 'di ba may kanya-kanya tayong slice, 'di ba? At doon sa bawat slice na 'yon, nandiyan yung mga resource natin para sa kapakanan ng mga mamamayan ng isang bansa. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, yung West Philippine Sea, 5 to 7% ng mga isda dyan natin kinukuha mga tol. Imagine mo, napakarami yun. Ang gusto mangyari ng China sa kanya mga kapatid na bansa, di ba? Ay hindi, wala kayong bahagi dyan, akin lahat yan. Di ba? Meron kaming 10 dash line, amin lahat yan. O di ba? Hindi ba masama yung ganon mga tol? Yung tipong madamot ka, ganid ka? Hindi ba masama 'yon mga tol? O akala mo pabiktima no?
Balikan nga natin. Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Wang Yi, Yi. Wang Yi, Yi. Sila pa nga raw ang pinapatawan ng kaliwat kanang sanctions. Para naman sa isang maritime expert, hindi raw dapat palakihin ang hindi pagbanggit ni Biden sa Pilipinas sa kanyang talumpati. Oo, tama. Ba't palalakihin pa? 'Di ba? Doon sa alam ko na propaganda kasi yan mga tol, ng mga galit sa US. No, para sabihin sa mga Pilipino, "Oh, ano, yung Uncle Sam nyo kinalimutan na kayo." Oh, kung uto-uto ka, bahala ka sa buhay mo, 'di ba? Uto-uto ka, bahala ka sa buhay mo. Kailan ba nabuo yung Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas? Tanong ko lang, kailan nabuo? Eto, basahin natin mga tol. The Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America was signed on August 30, 1951 by their representatives in Washington, D.C. The treaty has 8 articles and requires both nations to support each other if another party attacks the Philippines or the United States. Kailan nabuo? Sa administrasyon ba ni Biden nabuo yun? Napirmahan to noong August 30, 1951. Mga tol. So, kung sasabihin ng iba, Amerika, kinalimutan na ang Pilipinas, hindi nabanggit sa talumpati, 1951 pa yung kasunduan na yon. Hindi pa presidente si Biden, mga tol. Kakabata pa si Biden nun. Di ba? Kaya nga mga tol, huwag kayong masyado papauto sa mga mga nagpapakalat ng tuloy natin. I wouldn't read too much into the State of the Union. This is a speech meant for sound bites to be used for the domestic media here in the U.S. It's not a speech about foreign policy. Malinaw naman daw ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. 2 U.S. presidents and at least 4 successive U.S. cabinet secretaries at every opportunity have reiterated that Articles 4 and 5 of the Mutual Defense Treaty apply to the West Philippine Sea. And we've seen all of these new structures to deepen our alliance since the end of 2021. Tama lang din daw ang sinabi kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa napapanahong pairalin ang Mutual Defense Treaty sa gitna ng tensyon kontra sa China. If an attack is what happened early this week with the shattering of the windshield on the Unai Zamay and the injury of 4 sailors, do people want that to be the trigger for a wider war? I would think not. Of course not. And so the threat of intervention under the NDT is what prevents China from just escalating military force. Nagbabalita. Diba? Napakalinaw mga tol Napakalinaw ng mga bagay na ganyan. Ewan ko na lang kung magpapapaniwala pa kayo doon sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon mga tol. Pero anyway, ang mahalaga naman kasi mga tol, no? Tayo manatili tayong kalmado kasi mga kapatid, talagang hindi maganda Hindi maganda talaga yung sasapitin natin, yung kahahantungan ng gera mga tol. Walang nananalo, lahat talo mga kapatid Kaya kung maaari lang talagang ito makuha sa maayos na usapan, pwedeng-pwede. Pero etong MDT na to mga tol, yan ang pumipigil sa China kahit papano na mas lalo pang maging marahas dyan sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea. Kung wala tayong MDT dito sa Estados Unidos mga tol, ay talagang binalagbag tayo niyan mga kapatid. No, malamang talaga yan, binalagbag tayo ng mga yan. Pero alam din naman kasi nila kung anong sasapitin nila mga tol, no, kapag talagang inatake nila ang Pilipinas gamit ang mga sandata nila. Etong water cannon, ano pa yan kumbaga parang patagong pa yan patagong atake pa rin yan pero ginagamit nila yon para hindi nga hindi nga ma-invoke yung MDT natin mga kapatid kasi hindi rin nila kakayanin bagsak din ekonomiya nila mga tol no? Ganun talaga So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.